Bakit may mga nag-aaral ng wikang Filipino sa isang napakalayong bansa? Sa Tegucigalpa, ang kabisera ng Honduras, mayroong isang pambansang nagsasariling Unibersidad ng Honduras. Dito, 23 na mag-aaral ang masigasig na nag-aaral ng Filipino 2 beses sa isang linggo. Kumusta, salamat, umaalingaw ang mga boses ng kabataan sa silid-aralan. Marami sa kanila ang nagsimulang mag-aral dahil sa popular na musika, o mga teleserye mula sa Pilipinas, at may mga estudyante pang ang nangangarap na makapag-aral sa Pilipinas. Gayunpaman, ang dahilan ng kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay hindi lamang dahil sa kulturang popular. Ang lahat ng ito ay nag-ugat 60 taon na ang nakalilipas, sa isang trahedya na tumama sa kanilang bansa, at sa isang tahimik na pagmamalasakit na ipinadama ng isang malayong islang bansa. Bakit nakagulat sa mundo ang pagmamalasakit na ito? Halina't ating alamin. Ika-26 ng Hulyo 1963, 5:17 ng umaga, sa Tegucigalpa, kabisera ng Honduras. Habang hindi pa ganap na sumisikat ang araw, ang payapang lungsod ay biglang nilamon ng isang malakas na pagyanig. Isa itong lindol na may lakas na 6.1 sa Richter scale. Noong mga sandaling iyon, si Maria Rodriguez ay nasa kusina, naghahanda ng almusal para sa kanyang mga anak na sina Daniel at Sofia. Nagsimula ito sa isang mahinang ugong. Sa isang iglap, ang buong gusali ay tila itinulak pataas at nagsimulang yumaning ng malakas. Bumagsak ang mga kabinet ng may malakas na ingay. Ang mga litratong nakasabit sa dingding ay isa-isang nahulog. Daniel. Sofia. Ginamit ni Maria ang buong lakas upang tumakbo patungo sa silid tulugan. Nang itulak niya ang pinto ng silid ng mga bata, nakita niya ang kama na malakas na umuuga, habang ang 2 bata ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Mama, umiyak ang anak niyang si Sofia. Agad na binuhat ni Maria ang kanyang anak na babae, at hinawakan ang kamay ng kanyang anak na si Daniel. Huwag kayong matakot, nandito si Mama. Pilit niyang pinatatag ang kanyang mga paa sa yumanig na sahig at sumugod patungo sa pasilyo. Sa likuran niya, bumabagsak ang mga muebles, nababasag ang mga bintana, at ang alikabok ay lumilipad na parang nyebe. Ang kanyang asawa, si Carlos, ay tumakbo rin palabas mula sa kanilang silid. Maria! Lumabas na kayo! Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking biga ang bumagsak mula sa kisam. Si Carlos ay naipit sa ilalim ng mga guho. Carlos! Napasigaw si Maria, ngunit hindi tumigil ang pagyanig. Ang buong gusali ay nagsimulang gumuho. Dalhin mo ang mga bata at umalis na, sumigaw si Carlos sa gitna ng sakit. Hindi na nagawang punasan ni Maria ang kanyang mga luha. Dala-dala ang 2 bata, sumugod siya pababa ng hagdan. Sakto sa paglabas nila sa gusali, ang apartment na kanilang tinitirhan ay bumagsak kasabay ng isang napakalakas na ugong. Ang kalsada ay naging isang impyerno sa lupa. Sunod-sunod na bumagsak ang mga gusali. Binalot ng alikabok ang buong lungsod. Ang mga sigaw ng tao ay nanggagaling sa lahat ng dako. Mahigpit na niyakap ni Maria ang kanyang 2 anak, tulala sa kinatatayuan. Carlos. Walang tigil ang agos ng kanyang luha. Ngunit wala siyang oras para umiyak. Kailangan niyang protektahan sina Daniel at Sofia. Ayos lang. Ayos lang. Paulit-ulit na sinasabi ni Maria sa kanyang mga anak gamit ang nanginginig na boses. Sa paligid, ang mga tao ay sumisigaw ng mga pangalan ng kanilang mga kapamilya habang naghuhukay sa mga guho. Mayroong mga duguan na humihingi ng tulong, at mayroon ding mga katawan na hindi na gumagalaw. Sa araw na yon, ang lungsod ng Tegucigalpa ay ganap na nawasak sa loob lamang ng ilang segundo. Tinatayang 1,070 katao ang namatay. Nasa 3,000 ang sugatan. 80% ng mga gusali ang gumuho o nasira. Mahigit 200,000 katao ang nawalan ng tirahan sa isang gabi. Isa na si Maria sa kanila. Nagtayo ng mga pansamantalang tolda sa kalapit na parke. Daan-daang tao ang nagsiksikan doon. Dinala ni Maria ang kanyang 2 anak sa isang tolda, kung saan isang kumot lamang ang nakalatag sa lupa. Sa paligid, ang mga pamilyang nawalan din ng tirahan ay magkakatabing nakaupo. Mama, nasaan si Papa? Tanong ni Daniel. Hindi makasagot si Maria. Si Carlos ay nasa ilalim ng gumuhong apartment.
Bagamat nagsisikap ang mga rescue team na maghukay, ang pag-usad ay napakabagal dahil sa lawak ng pinsala sa buong lungsod. Si Papa. Babalik din siya. Nagsinungaling si Maria. Hindi pa niya kayang sabihin sa mga bata ang malupit na katotohanan. Ang buhay sa silungan ay higit pa sa mahirap. Limitado ang tubig. Bawat tao ay nakakatanggap lamang ng maliit na piraso ng tinapay. Kulang na kulang ang mga palikuran at ang kalagayan ng kalinisan ay palala ng palala. Pagsapit ng gabi, ang malamig na hangin ay pumapasok sa tolda. Ang isang kumot ay hindi sapat para labanan ang ginaw. Si Sofia ay nagsimulang magkaroon ng mataas na lagnat. Ang sakit, mahinang daing ng bata. Tumakbo si Maria sa toldang medikal, ngunit napakahaba ng pila. Kulang na kulang ang gamot at mga doktor. Pakiusap, mataas ang lagnat ng anak ko. Sa pagmamakaawa ni Maria, isang pagod na doktor ang sumuri kay Sofia, binigyan siya ng gamot sa lagnat at sinabing, painumin mo siya ng maraming tubig. Ngunit sa silungan, maging ang tubig ay napakahalaga. Paulit-ulit na pumila si Maria sa rasyon para lamang makakuha ng kaunting tubig para sa kanyang anak. Sa ikatlong gabi, natagpuan ng rescue team si Carlos. Ngunit matagal na siyang wala ng buhay. Matagal na tumayo si Maria sa harap ng mga guho, tuyo na ang kanyang mga luha. Mama, hinawakan ni Daniel ang kamay ng kanyang ina, nasa langit na ba si Papa? Lumuhod si Maria at niyakap ng mahigpit ang anak. Anak. Mula sa langit, palagi niya kayong babantayan. Sa sumunod na linggo, ang desperasyon ay bumalot sa buong silungan. Paano sila mabubuhay? Nawalan sila ng tirahan, trabaho, at maging ng pamilya. Isa na si Maria sa kanila. Gabi-gabi, kapag tulog na ang mga bata, tahimik na umiiyak si Maria. Ano na ang gagawin namin? Walang makapagbigay sa kanya ng sagot. Sa silungan, isa-isang nagkakasakit ang mga bata. Ang mga matatanda ay nanghihina dahil sa pagod at pag-aalala. Araw-araw, pumipila si Maria para sa kakarampot na tinapay at tubig. Ibinibigay niya ang lahat ng pagkain sa kanyang mga anak, siya ay halos hindi kumakain. Mama, kumain ka rin. Iniabot ni Daniel ang kanyang tinapay. Hindi gutom si Mama. Kainin mo na. Pilit na umiti si Maria. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang napakalalim na kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang dumating ang tulong mula sa iba't ibang bansa. Mula sa Estados Unidos, Espanya, Brazil. At mula sa isang malayong islang bansa sa silangan, ang Pilipinas. Sa mga karton na dinala sa silungan, nakatatak ang salitang Pilipinas. Pinagmasdan ni Maria ang mga letrang iyon. Narinig na niya ang tungkol sa Pilipinas, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito o anong uri ng bansa ito. Ang mga kahon ay puno ng gamot, mga dilatang pagkain, bigas at gamot. Ito ay tulong mula sa isang bansang tinatawag na Pilipinas, paliwanag ng lalaking namamahagi. Isang malayong bansa, ngunit tinutulungan nila tayo. Tinanggap ni Maria ang kahon at mahinang nagsabi, salamat. Nang gabing iyon, binuksan ni Maria ang delata para sa kanyang mga anak. Ito ang unang disenteng mainit na pagkain nila sa loob ng mahabang panahon. Ang sarap! Ngumiti si Sofia. Nang makita ang ngiting iyon, sa unang pagkakataon, nakaramdam si Maria ng bahagyang pag-asa. Kinabukasan, isang artikulo ang nakapaskil sa silungan. Binasa ito ni Maria. Nagpasya ang Pilipinas na tulungan ang Tegucigalpa. Nakasulat sa ulat na ang Pilipinas mismo ay katatapos lang ding bumangon mula sa muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan. Sila mismo ay dapat na nasa mahirap na kalagayan. Kung gayon, bakit sila tumutulong sa isang napakalayong bansa? Sinipi sa artikulo ang isang Pilipino, kami rin ay isang bansang madalas makaranas ng lindol. Bilang isang bansang lubos na nakakaunawa sa parehong sakit, hindi namin kayang tumayo lamang sa malayo at manood. Paulit-ulit na binasa ni Maria ang pangungusap na iyon. Isang bansang lubos na nakakaunawa sa parehong sakit. Ito ay hindi lamang tulong, ito ay pakikiramay at isang tanda ng pagkakaibigan. Sunod-sunod na dumating ang mga tulong mula sa Pilipinas, mga kumot, damit, tolda, gamot. Unti-unting bumalik ang mga ngiti sa mukha ng mga tao. Isa na si Maria sa kanila. Daniel, Sofia, tawag ni Maria sa mga anak, tingnan niyo ang kahon na ito. Tinutulungan tayo ng mga tao mula sa isang malayong bansa.
Ginamit ni Daniel ang kanyang maliit na daliri upang bakatin ang salitang Pilipinas sa kahon. Pilipinas. Sana, balang araw, makapagpasalamat tayo sa bansang ito. Sa unang pagkakataon, ito ang taimtim na naisip ni Maria. Sa gabi, habang nakabalot sa kumot, tumingin si Maria sa labas. Ang lungsod ay pawang mga guho pa rin. Ngunit ang init ng pagmamalasakit mula sa malayong bansa ay nagsindi ng isang maliit na ilaw sa kanyang puso. Marahil, bulong ni Maria, makakabangon pa tayong muli. Ang maliit na pag-asang ito ang naging lakas niya upang magpatuloy. Ano ang masasabi ninyo sa tulong na ito mula sa Pilipinas? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang dahilan kung bakit nagpasya ang Pilipinas na tumulong ay dahil ang Pilipinas mismo ay isang bansang namumuhay kasama ng mga lindol. Ang 1,955 na lindol sa Laki Lanao ay nag-iwan ng malaking pinsala at marami pang ibang mga lindol ang naranasan ng bansa. Bagamat ang mas malalakas na lindol ay mangyayari pa sa hinaharap, noong 1,963, ang Pilipinas ay nakaranas na ng sapat na mga lindol. Dahil dito, bilang isang bansang lubos na nakakaunawa sa parehong sakit, hindi nila kayang baliwalain ang nangyari sa malayong Tegucigalpa. Ang Pilipinas noon ay katatapos lang ng muling pagbangon pagkatapos ng digmaan, nagsisimula pa lamang ang paglago ng ekonomiya, ngunit hindi pa maituturing na mayaman ang bansa. Kahit na ganoon, nagpasya pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng tulong, dala ng simpleng paniniwala at diwa ng bayanihan na hindi dapat talikuran ang mga taong nangangailangan. Habang nasa silungan, nagsimulang mag-isip si Maria tungkol sa bansang Pilipinas. Anong uri ng mga tao ang nakatira doon? Anong kultura mayroon sila? Bakit sila tumutulong sa isang napakalayong bansa? Isang araw, isang medical team mula sa Pilipinas ang dumating sa silungan. Ilang mga lalaki at babae na nakasuot ng puting uniforme ang nagsimulang suriin ang mga tao sa tulong ng isang tagasalin. Dinala rin ni Maria si Sofia upang magpatingin. Anak ninyo, tanong ng Filipinong doktor na may malumanay na tingin. Opo, ang anak ko pong babae. Mula pa po noong lindol ay mataas na ang lagnat niya. Maingat na sinuri ng doktor si Sofia at nagbigay ng reseta. Huwag po kayong mag-alala. Gagaling din siya. Nang marinig ang mga salitang isinalin, paulit-ulit na yumuko si Maria. Maraming salamat po. Umiti ang doktor at tumango. Isang ngiti. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, ang pagmamalasakit ay malinaw na naiparating. Nabasang mga mata ni Maria. Nang gabing iyon, naisip ni Maria, ang Pilipinas ay tiyak na isang bansa ng mga taong matulungin at mababait. Isang bansa na, kahit na nasa kahirapan, ay kayang umunawa sa kalagayan ng iba. Mababayaran ko pa kaya ang kabutihang ito? Tahimik na nanalangin si Maria. At ang panalangin ito, makalipas ang ilang dekada, ay natupad sa ibang paraan. Ilang araw ang lumipas, isang bagong kargamento ng tulong ang dumating, mga damit pambata mula sa Pilipinas. Binihisa ni Maria sina Daniel at Sofia ng mga bagong damit. Bagay ba, Mama? Masayang tanong ni Sofia. Bagay na bagay sa iyo. Nakangiting sagot ni Maria. Pinagmasdan ni Daniel ang etiketa ng damit. May maliit na nakasulat, Made in the Philippines. Mama, ano ang nakasulat dito? Ang ibig sabihin, gawa sa Pilipinas. Ah, Pilipinas. Inulit ni Daniel ang salita. Sa puso ng batang lalaki, ang pangalan ng bansang iyon ay malalim na nakaukit. At ito rin ang naging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa silungan, unti-unting bumalik ang mga ngiti sa mukha ng mga tao. Hindi lamang tulong mula sa Pilipinas, kundi maging ang pagmamalasakit mula sa buong mundo ay dumating. Gayunpaman, ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ang muling pagtatayo ng lungsod, ang pagbawi sa hinaharap, ang mahabang daan na ito ay nagsisimula pa lamang. Isang buwan pagkatapos ng lindol, ang buhay sa silungan ay nagpatuloy. At ang pandaigdigang komunidad ay nagsimulang kumilos. Sa pangunguna ng United Nations, opisyal na inilunsad ang plano para sa muling pagtatayo ng Tegucigalpa. Mga arkitekto at tekniko mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon, Estados Unidos, Britanya, Pransya, Espanya, at Pilipinas. Bawat bansa ay nagsumite ng kani-kanilang panukala para sa muling pagtatayo. Isang araw, isang poster ang idinikit sa silungan.
Tegucigalpa Reconstruction Plan, International Competition. Tumingala si Maria sa poster. Ang mga arkitekto mula sa buong mundo ay sinusubukang iguhit ang hinaharap ng kanilang lungsod. Ito ay isang sinag ng pag-asa. Noong tagsibol ng 1964, inihayag ang balangkas ng plano. Isang malaking titulo ang nasa pahayagan, pagtatayo ng bagong kinabukasan para sa Tegucigalpa. Iniulat ang mga panukala mula sa iba't ibang bansa. Sa lahat ng ito, ang panukala mula sa Pilipinas ay kapansin-pansin. Ang nagpanukala ay isang arkitektong kilala sa buong mundo na nagdisenyo ng mga tanyag na gusali tulad ng National Theatre sa Manila at iba pang mga palatandaan. Ang kanyang pangalan, Ramon Santos. Ito ay malalim na tumatak sa puso ni Maria. Gayunpaman, ang daan patungo sa muling pagtatayo ay hindi madali. Kakulangan sa pondo, pagkaantala ng mga materyales, at higit sa lahat, ang pagkabalisa ng mga residente. Maibabalik pa ba ang dati naming lungsod? Kailan kami makakapasok sa sarili naming mga bahay? Sa silungan, araw-araw ay maririnig ang mga ganitong boses. Ganito rin ang nararamdaman ni Maria. Nawalan ng asawa, nawalan ng tahanan, ang hinaharap ay malabo. Ngunit para sa kanyang mga anak, kailangan niyang mabuhay. Isang araw, isang lokal na tekniko ang pumunta sa silungan at nakiusap sa mga tao, makinig po kayo. Ang plano para sa muling pagtatayo ay opisyal nang naaprubahan. Mula ngayon, ang lungsod na ito ay magbabagong anyo. Nagbulungan ang mga tao. Gaano katagal yan? Gaano pa kami katagal dito sa silungan? Sunod-sunod ang mga tanong. Sa isang mahinahong boses, sumagot ang lalaki, mangangailangan ito ng panahon. Ngunit ang buong mundo ay sumusuporta sa atin. Tiyak na muling babangon ang lungsod na ito. Nang marinig ito, tahimik na tumango ang mga tao. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ang pagtatayo sa sentro ng lungsod. Ang mga guho ay inalis at sinimulan ang pundasyon ng mga bagong gusali. Madalas na tinitingnan ni Maria ang lugar ng konstruksyon. Ang mga mabibigat na makinarya ay gumagana, ang mga manggagawa ay pawisan. Habang tinitingnan ang tanawin, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ang lungsod na ito, marahil ay muling mabubuhay. Isang araw, nakita niya ang mga Filipinong tekniko sa lugar ng konstruksyon. Nakasuot sila ng asul na hard hats at nakikipag-usap sa mga lokal na manggagawa. Kahit sa pamamagitan ng tagasalin, sila ay nagkukulay kamay, nagsisikap na maiparating ang kanilang ibig sabihin. Ang kanilang seryosong hitsura ay malalim na nakaantig kay Maria. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, ang kanilang mga puso ay nagkakaunawaan. Ang mga taong ito ay taos-pusong nag-isip para sa aming kinabukasan. Sa gilid ng lugar ng konstruksyon, hawak ni Maria ang kamay ni Daniel. Tingnan mo, Daniel. Ang mga taong iyon ay nagtatayo ng bagong lungsod para sa atin. Tinitigan ni Daniel ang lugar ng konstruksyon. Sa mga mata ng batang lalaki, hindi alam kung ano ang kanyang nakikita, ngunit sa kanyang mga mata, may kumikinang na pag-asa. Samantala, sa punong tanggapan ng United Nations, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Upang magpasya sa huling plano para sa muling pagtatayo ng Tegucigalpa. Sa mga planong isinumite ng iba't ibang bansa, ang plano ng Pilipinong si Ramon Santos ay nakatanggap ng mataas na papuri. Ang kanyang panukala ay hindi lamang pag-aayos, kundi isang disenyo na nakatuon sa hinaharap, sabi ng isang miyembro ng komite. Ngunit nagtaas ng tanong ang isa pa, isang napakalaking plano, posible ba ito sa kasalukuyang budget? Bagamat nagpatuloy ang debate, sa huli, ang plano para sa muling pagtatayo na nakasentro sa disenyo ni Ramon Santos ay pinagtibay. Nalaman ni Maria ang balitang ito makalipas ang ilang araw. Isang pahayagan ang nakapaskil sa silungan, plano ng Filipinong arkitekto na si Ramon Santos para sa muling pagtatayo, pinagtibay. Detalyado sa ulat ang karanasan ni Ramon Santos, nagdisenyo ng National Theatre sa Manila, isang arkitekto na nag-ambag sa modernisasyon ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan, nagdisenyo ng maraming makabagong gusali, isang natatanging tao na kinikilala ng mundo. Siya ang magdidisenyo ng ating lungsod. Paulit-ulit na binasa ni Maria ang ulat. Sa silungan, nag-uusap ang mga tao, may halong pag-asa at kaba. May intindihan kaya ng isang Pilipino ang ating lungsod? Magkaiba ang kultura, magkaiba ang wika. Magiging maayos kaya? Bagamat may mga ganitong boses,
Si Maria, sa hindi malamang dahilan, ay may tiwala. Ang bansang Pilipinas. Napakaraming beses na nila tayong tinulungan. Nagpadala sila ng gamot, pagkain, at maging ng medical team. Kung arkitekto mula sa bansang ito, tiyak na mapagkakatiwalaan. Ilang linggo ang lumipas, isang malaking opisina ang itinayo sa sentro ng lungsod bilang sentro ng operasyon para sa muling pagtatayo. Ang mga tekniko at arkitekto mula sa buong mundo ay doon nagtatrabaho. Madalas dumaan doon si Maria. Mula sa bintana, makikita ang mga taong nakapalibot sa malalaking blueprint, mainit na nagdidiskusyon. Ang mga taong iyan, ginagawa nila ang ating bagong lungsod. Sabi niya kay Daniel. Ang kanyang anak, na may seryosong mga mata, ay nakatitig sa opisina na iyon. At dumating ang nakatakdang araw. Taglagas ng 1,964. Isang Filipino ang tumuntong sa lungsod. Hindi siya matangkad, ngunit may matatalim na mga mata. Siya ang taong magbabago sa kinabukasan ng Tegucigalpa, si Ramon Santos. Ang arkitektong kinikilala ng mundo ay sa wakas ay narito na. Nang unang tumuntong si Ramon Santos sa lupain ng Tegucigalpa, tinitigan niya ang tanawin ng lungsod na naging mga guho. Mga gumuhong gusali, sirang mga kalsada, at mga taong lumubog sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang nakikita ng kanyang mga mata ay ibang tanawin, ang hinaharap. Sa kabila ng mga guho, ang anyo ng isang bagong lungsod. Nagpatawag si Ramon Santos ng unang pulong kasama ang mga lokal na tekniko. Ang mga mukha ng dose-dosenang mga tao na nagtipon sa opisina ay puno ng pagod at kaba. Mga kasama, nagsalita si Ramon Santos sa pamamagitan ng isang tagasalin, nakita ko ang Pilipinas. Isang kapuluan na naiwang wasak ng digmaan. Lahat ay nasa kaguluhan. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ngunit bumangon ang Pilipinas. Ngayon, humahakbang ito patungo sa isang bagong kinabukasan. Ang kanyang boses, bagamat kalmado, ay puno ng lakas. Ang Tegucigalpa ay tiyak na muling babangon. Naniniwala ako rito. Ang mga salitang iyon ay muling nagsindi ng ilaw sa mga mata ng mga tekniko. Kinabukasan, nagsimulang maglibot si Ramon Santos sa lungsod. Mag-isang naglalakad sa gitna ng mga guho. Ang mga lokal na tekniko ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Arkitekto Santos, mapanganib po. Ngunit hindi ito pinansin ni Ramon Santos at nagpatuloy sa paglalakad. Tumigil siya sa harap ng isang gumuhong gusali at tahimik itong pinagmasdan. Hinawakan niya ang mga bitak sa kalsada na tila kinukumpirma ang isang bagay. Pagkatapos, nagtungo siya sa silungan. Nang lumitaw ang hindi katangkadang Filipino sa silungan, ang mga tao ay nagtaka at tumingin sa kanya. Si Ramon Santos, kasama ang isang tagasalin, ay nagsimulang kausapin ang mga tao, isa-isa. Kamusta ang inyong pamilya? Ano ang inyong mga problema? Nakapila rin si Maria. Nang siya na ang dran, lumapit si Ramon Santos sa kanya. Mga anak niyo, sabi ng tagasalin. Opo, sina Daniel at Sofia, sagot ni Maria. Yumuko si Ramon Santos upang maging kapantay ng mga bata at marahang hinaplos ang kanilang mga ulo. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, ang pagmamalasakit ay malinaw na naiparating. Ngumiti si Sofia. Si Daniel naman ay nahihiyang ngumiti. Tumayo si Ramon Santos, bumaling kay Maria, at nagsabi, tiyak na magtatayo tayo ng isang bagong lungsod, sabi ng tagasalin, na ikararangal ng inyong mga anak kapag sila ay lumaki na. Naluha si Maria. Salamat po. Siya ay paulit-ulit na yumuko. Tumango si Ramon Santos at nagtungo sa susunod na pamilya. Nang gabing iyon, sa opisina ng plano, ibinuklat ni Ramon Santos ang isang malaking blueprint. Ang mga lokal na tekniko ay nakapalibot sa kanya. Dito, magtatayo tayo ng isang bagong sentro ng transportasyon, sabi ni Ramon Santos habang tinuturo ang plano. Isang city gate na mag-ugnay sa istasyon ng tren at sa highway. Nagpahayag ng pagkamangha ang mga tekniko. At sa paligid nito, magtatayo tayo ng mga matataas na apartment, tatawagin nating City Wall. Ngunit hindi lang iyon. Nagpatuloy si Ramon Santos na may seryosong tingin, ang lungsod na ito ay maaaring muling makaranas ng lindol sa hinaharap. Kaya kailangan nating palakasin ng husto ang istruktura laban sa lindol. Reinforced concrete. Malalawak na kalsada. Siguraduhin ang mga daanan para sa paglikas.
Magtatayo tayo ng isang lungsod na kayang protektahan ang buhay ng mga tao. Ang mga tekniko ay nakatutok sa bawat salita ni Ramon Santos. Ito ay hindi lamang pag-aayos, kundi isang paglikha ng isang bagong-bagong lungsod na nakatuon sa hinaharap. Kinabukasan, ang pahayagan ay naglabas ng isang malaking titulo, ang arkitektong Filipino ay naniniwala sa lungsod na ito higit kaninuman. Binasa ni Maria ang artikulo sa silungan. Nakalagay sa ulat ang mga larawan ni Ramon Santos habang bumibisita sa silungan, ang kanyang pakikipag-usap sa mga bata, ang kanyang paglapit sa mga residente, at ang kanyang seryosong pakikipagdiskusyon sa harap ng mga blueprint. Ang taong ito, bulong ni Maria, ang taong ito. Kung siya, tiyak na maniniwala siya sa ating kinabukasan. Marahil, maaari na rin kaming magsimulang maniwala sa hinaharap. Ito ang taimtim niyang naramdaman. Ang plano ni Ramon Santos para sa muling pagtatayo ng lungsod ay opisyal na inihayag noong tagsibol ng 1965. Ang nilalaman nito ay napakamakabago para sa gitnang Amerika noong panahong iyon. Ang pagtatayo ng isang malaking sentro ng transportasyon sa gitna ng lungsod, isang city gate na mag-ugnay sa istasyon ng tren at sa highway na naglalayong mapabilis ang paggalaw ng mga tao at buhayin ang buong lungsod. At sa paligid nito, pinalibutan ng matataas na apartment, ang City Wall, upang magbigay ng bagong tirahan sa mga nawalan ng bahay dahil sa lindol. Gayunpaman, hindi ito ordinaryong mga tirahan. Ito ay may lubos na pinalakas na istruktura, gawa sa reinforced concrete, pinalawak ang mga kalsada, at sinigurado ang mga daanan para sa paglikas. Ito ay isang disenyo na kayang protektahan ang buhay ng mga tao kahit na muling lumindol. Ang pilosopiya ni Ramon Santos ay malinaw, ang lungsod ay para sa mga tao. Kung hindi pakinggan ang boses ng mga tao, wala itong saysay. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Paulit-ulit siyang bumisita sa mga lokal na komunidad, nakipag-usap sa mga residente, nakipagdiskusyon sa mga tekniko, at unti-unting pinino ang plano. Isang araw, pumunta si Maria sa opisina ng plano upang mag-apply para sa bagong tirahan. Sa dingding ng opisina, nakadisplay ang isang malaking modelo, ang anyo ng bagong Tegucigalpa. Matataas na gusali, malalawak na kalsada na nag-ugnay sa isa't isa, at mga parke na puno ng halaman. Ito ang magiging lungsod natin. Napigil ang hininga ni Maria. Ito ay isang lungsod na mas maganda at mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Ipinaliwanag ng kawani sa bintana, ang mga bagong apartment ay sunod-sunod na matatapos simula sa susunod na taon. Ayusin namin ang paglipat batay sa pagkakasunod-sunod ng pag-apply. Talaga po, muling tiniyak ni Maria. Totoo po. Nangako si Arkitekto Santos. Tiyak na matutupad. Nang marinig ang mga salitang iyon, naluha si Maria. Salamat po. Sa lugar ng konstruksyon, ang mga Filipinong tekniko at mga lokal na manggagawa ay magkakasamang nagpapawis. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, sila ay nagingitian, nagtatanguan, nag-aabutan ng mga kagamitan, at magkasamang isinusulong ang trabaho. Madalas dalhin ni Maria sina Daniel at Sofia sa lugar ng konstruksyon. Tingnan ninyo, ang mga taong nagtatrabaho doon, sila ang gumagawa ng bago nating bahay. Si Daniel ay seryosong nakatitig sa lugar ng konstruksyon. Ang malalaking crane na gumagalaw, ang mga bakal na pinagdurugtong. Ang tanawin na iyon ay malalim na tumatak sa puso ng batang lalaki. Isang araw, sa lugar ng trabaho, isang Filipinong tekniko ang kumausap kay Daniel. Interesado ka ba rito? Sabi ng tagasalin. Nahihiyang tumango si Daniel. Ngumiti ang tekniko at ipinakita ang kagamitang hawak niya. Ito ay tinatawag na level spirit level. Ginagamit ito para malaman kung tuwid ang isang gusali. Nagliwanag ang mga mata ni Daniel habang tinitingnan ang kagamitan. Paglaki mo, sana maging isa ka ring tagapagtayo ng mga bahay. Marahang sinabi ng tekniko. Ang mga salitang iyon ay nagsindi ng apoy sa puso ni Daniel. Gusto ko ring gumawa ng ganitong trabaho, naisip ng bata. Ang konstruksyon ay maayos na umuusad. Mula 1,965 hanggang 1,966, ang anyo ng lungsod ay unti-unting nagbago. Ang mga guho ay inalis, ang pundasyon ay pinatag, at ang mga balangkas ng gusali ay nagsimulang tumaas. Halos linggo-linggo ay pumupunta si Maria sa lugar ng konstruksyon. Sa bawat pagpunta niya, nagbabago ang lungsod. Iyon mismo ay isang tanda ng pag-asa.
Isang araw, muling bumisita si Ramon Santos sa silungan upang iulat ang pag-usad ng proyekto. Mga minamahal, nagsimula si Ramon Santos, ang unang yugto ng mga bagong tirahan ay matatapos sa susunod na taon. Sa panahong iyon, 500 pamilya ang makakalipat. Naghiyawan ang mga tao sa silungan. Pagkatapos nito, magpapatuloy tayo sa pagtatayo hanggang ang lahat ay makalipat sa kanilang bagong tahanan. Hindi kami susuko. Nagbigay ng masigabong palakpakan ang mga tao. Umiiyak na pumalakpak si Maria. Ano ang masasabi niyo kay Ramon Santos na nagsisikap para sa kinabukasan ng ibang bansa? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Noong taglagas ng 1,966, sa wakas ay natapos ang unang batch ng mga apartment. Ito ay isang puting gusali na may 10 palapag. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintana at may maluluwag na mga balkonahe. Sa pamamagitan ng isang palabunutan, si Maria ay napili bilang isa sa mga unang makakalipat. Talaga po? Totoo po ba? Paulit-ulit na tiniyak ni Maria. Ngumiti ang kawani at tumango. Totoo po. Sa susunod na linggo, ibibigay na sa inyo ang susi. Sa araw ng paglipat, dinala ni Maria ang kanyang 2 anak sa bago nilang tahanan. Sumakay sila sa elevator hanggang sa 5 palapag. Ang pasilyo ay maliwanag at tahimik. Tumayo siya sa harap ng pinto at pinihit ang susi. Sa sandaling bumukas ang pinto, natigilan si Maria. Isang maluwag na sala, 2 silid tulugan, at sa kusina ay may bagong kalan at lababo. Mula sa bintana, tanaw ang tanawin ng Tegucigalpa na muling itinatayo. Mama, ito na ba ang bahay natin? Tanong ni Sofia na may nagniningning na mga mata. Anak, ito na ang bago nating bahay. Umiiyak na sumagot si Maria. Tinitigan ni Daniel ang labas ng bintana. Ang mga crane na gumagalaw sa lugar ng konstruksyon, ang mga gusaling itinatayo, at ang malawak na asul na kalangitan. Mama, tingnan mo, tinuro ni Daniel ang malayo. Nagtatrabaho ang mga Pilipino doon. Sa malayong lugar ng konstruksyon, makikita ang mga taong nakasuot ng asul na hard hats. Anak, sila ang mga taong nagtayo ng lungsod na ito para sa atin. Ipinatong ni Maria ang kanyang kamay sa balikat ni Daniel. Huwag mong kalimutan, ha? Ang mga bagay tungkol sa mga taong tumulong sa atin. Opo, hinding-hindi ko po kalilimutan. Matatag na tumango si Daniel. Nang gabing iyon, natulog si Maria sa bagong kama. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nasa isang tunay na tahanan. Ang init ng kumot, ang tahimik na silid, at ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Tinitigan ni Maria ang kisame, naalala ang kanyang asawa. Carlos, nakikita mo ba? Nakalipat na kami sa bago naming bahay. Gumulong ang luha sa kanyang pisngi. Si Daniel. Lumalaki na siyang malusog. Lahat ito ay dahil pinrotektahan mo kami. Wala na ang kanyang asawa. Ngunit ang mga anak na ipinagtanggol niya ng kanyang buhay, at ang init ng pagmamalasakit mula sa isang malayong bansa. Ang lungsod ay muling nabuhayan. Ang mga tindahan ay muling nagbukas, ang mga paaralan ay muling itinayo. Ang mga tawanan ng mga bata ay nagsimulang marinig muli sa mga kalsada. Si Daniel ay nagsimula na ring pumasok sa bagong paaralan. Sa klase, tinanong ng guro, ano ang gusto mong maging sa hinaharap? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Daniel, gusto kong maging isang arkitekto. Gusto kong maging katulad ng mga Pilipino na nagtayo ng aming lungsod. Malumanay na umiti ang guro. Napakagandang pangarap niyan. Galingan mo. Ang lungsod, bagamat dahan-dahan, ay tiyak na muling isinisilang. Ayon sa disenyo ni Ramon Santos, ang mga gusaling may matibay na istruktura laban sa lindol ay nagsitayuan. Ang malalawak na kalsada ay inayos, at ang mga parke na puno ng halaman ay itinayo. Muling naniwala ang mga tao sa hinaharap. At ang nagbigay daan sa kanila na maniwala sa hinaharap ay isang arkitekto mula sa isang malayong islang bansa, at ang pagmamalasakit ng mga mamamayan nito. Noong tagsibol ng 1,967, ang tanawin ng Tegucigalpa ay ganap nang nagbago. Matataas na gusali, malalawak na kalsada, at mga puno na itinanim sa mga parke kung saan naglalaro ang mga bata. Ang dating mga guho ay wala na. Ang pagtanaw sa lungsod mula sa bintana ay naging bahagi na ng araw-araw ni Maria.
Ang mga bagong gusali na tinatamaan ng sikat ng araw, ang mga taong naglalakad sa kalye, at ang lugar ng konstruksyon na nagpapatuloy pa rin. Talagang muling isinilang ang lungsod na ito, bulong ni Maria. 4 na taon na ang nakalilipas, nang mawala ang lahat sa kanya, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, hindi niya makita ang hinaharap. Ngunit ngayon, nabubuhay siya ng isang bagong buhay. Ito ay isang himala. Isang araw, isang seremonya ang ginanap sa sentro ng lungsod upang ipagdiwang ang pagtatapos ng plano sa muling pagtatayo. Dinala ni Maria sina Daniel at Sofia. Daan-daang tao ang nagtipon sa plaza. Sa entablado, naroon din si Ramon Santos. Nagsimulang magsalita ang alkalde, "Mga kababayan, hindi natin malilimutan ang trahedya, 4 na taon na ang nakalilipas. Ngunit muli tayong bumangon. Ito ay dahil sa tulong ng buong mundo. At higit sa lahat, kung wala ang mainit na tulong mula sa bansang Pilipinas, wala ang Tegucigalpa na mayroon tayo ngayon." Nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Umiiyak ding pumalakpak si Maria. Pagkatapos, si Ramon Santos ay tumayo sa entablado. Nagsimula siyang magsalita sa pamamagitan ng isang tagasalin. "Nang dumating ako sa lungsod na ito, naniwala ako na tiyak na muling babangon ang lungsod na ito. Dahil narito ang katatagan ng mga tao." Ang boses ni Ramon Santos, bagamat kalmado, ay puno ng lakas. "Kami, ang mga tekniko, ang nagtayo ng mga gusali. Ngunit ang nagtayo ng lungsod ay kayong mga nakatira rito. Mula ngayon, sana ay patuloy ninyong mahalin ang lungsod na ito at ipasa ang diwang ito sa susunod na henerasyon. Hanggat nagkakaisa ang mga tao, malalampasan ang anumang hirap." Tumayo ang lahat at nagpalakpakan ng walang tigil. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Daniel sa kanyang tabi. Si Daniel ay seryosong nakatitig kay Ramon Santos sa entablado. Sa kanyang mga mata ay kumikinang ang isang matatag na determinasyon. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Maria kay Ramon Santos. Sa pamamagitan ng tagasalin, nagpasalamat siya. "Arkitekto, maraming salamat po." Malumanay na umiti si Ramon Santos. "Hindi, gumuhit lang ako ng mga plano. Ang nagtayo ng lungsod na ito ay kayong mga residente." Paulit-ulit na yumuko si Maria. Pagkatapos, itinulak niya si Daniel sa harap. "Ang batang ito po, gusto niyang maging katulad ninyo." Yumuko si Ramon Santos sa harap ni Daniel. "Gusto mong maging arkitekto?" Tumango si Daniel. "Magandang pangarap yan. Mag-aral kang mabuti." Marahang hinaplos ni Ramon Santos ang ulo ng bata. Sa sandaling iyon, isang alaala na hinding-hindi malilimutan ang malalim na tumatak sa puso ni Daniel. Nang gabing iyon, ang pamilya ni Maria ay magkakasamang kumakain sa hapagkainan. Isang mainit na pagkain na niluto sa bagong kusina. Espesyal na araw ngayon. "Magdiwang tayo," nakangiting sabi ni Maria. Masayang pumalakpak si Sofia. Si Daniel naman ay tahimik na kumakain, tila may malalim na iniisip. "Mama." Nagsalita si Daniel. "Tiyak na magiging arkitekto ako. At tutulong ako sa mga taong nangangailangan." Tinitigan ni Maria ang mga mata ng kanyang anak. Naroon ang parehong matatag na kalooban na tulad ng sa kanyang ama. "Anak, tiyak na matutuwa rin ang papa mo." Malumanay nang umiti si Maria. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng gabi sa Tegucigalpa. Ang mga ilaw mula sa mga bagong gusali, ang mga ilaw sa poste na nagpapaliwanag sa mga kalsada, at ang mga ilaw mula sa malayong lugar ng konstruksyon. Ang lungsod ay patuloy na lumalago. At sa lungsod na ito, ang mga bata na lumalaki ay humahakbang din patungo sa isang bagong kinabukasan, dala sa kanilang mga puso ang ilaw ng pag-asa na sinindihan ng bansang Pilipinas. Lumipas ang halos 30 taon. Ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Honduras ay nagpatuloy. Sa pamamagitan ng mga ahensya ng tulong panlabas, nagbigay ng teknikal na suporta, pinabuti ang supply ng tubig, inayos ang infrastruktura. Mahigit sa 100 proyekto ng kooperasyon ang naisagawa. At noong 2017, tumulong ang Pilipinas sa pagtatayo ng isang modernong pampublikong ospital sa Tegucigalpa, na lalong nagpatibay sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa pambansang nagsasariling Universidad ng Honduras sa Tegucigalpa, nagbukas ng mga klase sa wikang Filipino. Ngayon, maraming estudyante ang nag-aaral ng wikang ito. Kumusta? Salamat. Umaalinggaw ang mga boses ng kabataan sa silid-aralan.
Marami sa kanila ang nagsimulang mag-aral dahil sa kulturang popular ng Pilipinas. Ngunit hindi lang iyon. Ang bansang Pilipinas ay tumulong sa henerasyon ng aming mga lolo at lola, sabi ng isang estudyante. Sinabi sa amin ng aming pamilya na huwag kalimutan ang utang na loob na iyon. Lumaki kami sa mga kwentong iyon. Bawat taon, idinaraos din dito ang Philippine Film Festival at mga kaganapan na nagpapakilala sa kulturang Pilipino. Ang apoy ng pagkakaibigan na sinindihan 60 taon na ang nakalilipas ay nagliliyab pa rin hanggang ngayon. Ika-negatibo 1 ng Mayo 2025, World Expo Manila. Sa araw na ito, pambansang araw ng Honduras. Daan-daang tao ang nagtipon sa lugar. Sa gitna ng pavilion, may isang espesyal na exhibit, mga larawan ng lindol noong 1963, ang Tegucigalpa na naging mga guho, ang mga disenyo ng plano ni Ramon Santos, at ang mga kasalukuyang larawan mula sa himpapawid ng maayos na lungsod. Ang 60 taon ng kasaysayan ay nakaukit doon. Sa entablado, ang mga taong nakasuot ng pambansang kasuotan ay nagtatanghal ng tradisyonal na sayaw ng Honduras. Ang masiglang ritmo ay umani ng palakpakan mula sa mga manonood. Hindi nagtagal, tumayo sa entablado ang Ministro ng Kultura ng Honduras. Mga kaibigan, nagsimula ang ministro, noong 1963, ang aming lungsod ay nawasak ng lindol. Maraming buhay ang nawala ang lahat. Ang lahat ng tao ay lumubog sa kawalan ng pag-asa. Tumahimik ang buong lugar. Ngunit sa sandaling iyon, isang malayong islang bansa, ang Pilipinas, ay nag-abot ng tulong. Nagpadala sila ng gamot, pagkain at pag-asa. Nanginginig ang boses ng ministro. Isang arkitektong nagngangalang Ramon Santos ang naniwala sa aming kinabukasan. Hindi lamang siya nagdisenyo ng mga gusali. Nakipamuhay siya sa mga tao, nakipagpawis sa amin, at magkasamang iginuhit ang hinaharap. Ang kamay na iniabot noon ay patuloy na sumusuporta sa aming mga puso hanggang ngayon. Nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Ang pilosopiya ni Arkitekto Santos ay lumampas sa arkitektura, ito ay naging bahagi ng aming paraan ng pamumuhay. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan ng walang tigil. Pagkatapos, isang lalaki ang inanyayahan sa entablado. Isang matandang lalaki, si Arkitekto Daniel Rodriguez. Naranasan ko po ang lindol noong 1963, nagsimula si Daniel. Noon, bata pa ako at natikman ko ang takot na mawala ang lahat. Ngunit ang mga tao mula sa Pilipinas ay tumulong sa amin. Isang Filipinong tekniko ang marahang nagpakita sa akin ng kanyang kagamitan. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Naluha si Daniel. Magiging arkitekto ako. Upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Tulad ni Arkitekto Santos. Maririnig ang mga pagsinghot sa bulwagan. Ngayon, nagtuturo ako ng arkitektura sa aking bansa. At palagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, ang maglingkod sa mga tao, iyan ang misyon ng isang arkitekto. Arkitekto Santos, maraming salamat po. Yumuko ng malalim si Daniel. Ang buong bulwagan ay napuno ng palakpakan. Sa social media, ang mga eksena mula sa seremonyang ito ay kumalat sa buong mundo. Pilipinas ang nagpuno ng pag-asa sa Tegucigalpa na sinalanta ng lindol. Ang plano ni Ramon Santos ay patuloy na iginagalang hanggang ngayon. Noong bata ako, sa gitna ng mga guho, nakatanggap ako ng gamot at pagkain mula sa Pilipinas. Mula noon, tumanaw na ako ng utang na loob sa Pilipinas. Ang arkitektura ni Ramon Santos ay ang kaluluwa ng Tegucigalpa. Tumulong ang mga Pilipino bilang mga kaibigan. Hinding-hindi namin sila kalilimutan. Sunod-sunod ang mga komento. Mayroon ding mga boses mula sa Pilipinas, nang malaman ko ang kwento ni Ramon Santos, naiyak ako. Ito ang tunay na pandaigdigang kooperasyon. Kahit 60 taon na ang lumipas, ang mga tao sa bansang iyon ay patuloy na nagpapasalamat. Tunay na kahanga-hanga. Si Maria Rodriguez ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit sinasabing hanggang sa huli, palagi niyang binabanggit ang kanyang pasasalamat sa Pilipinas. Noong panahong iyon, kung hindi tumulong ang Pilipinas, hindi kami nabuhay. Ang mga salitang ito ay nananatiling nakatatak sa puso ng kanyang anak na si Daniel. Kapag naglalakad sa mga kalye ng Tegucigalpa, paminsan-minsan ay makikita ang mga bakas ng Pilipinas.
Ang mga kagamitan sa ospital, ang mga gusali ng paaralan, ang infrastruktura ng lungsod. Ang mga iyon ay patunay ng tulong at mga bakas ng pagkakaibigan. Isang maliit na bansa sa gitnang Amerika at isang islang bansa sa Timog Silangang Asya. Dalawang bansa na hindi maikukumpara ang laki ng ekonomiya. Ngunit sa loob ng 60 taon, nag-alaga ng isang malalim na pagkakaibigan. Ang nasa likod nito ay ang diwa ng Pilipinas, ang taos-pusong pagtulong sa kapwa nang hindi humihingi ng kapalit. Ang laki ng bansa o ang distansya ay hindi mahalaga. Ang puso na handang tumulong at kumilos para sa iba ay naipapasa sa paglipas ng panahon. Ang maliit na pagmamalasakit na pinipili natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay maaaring maging lakas na susuporta sa isang tao sa hinaharap. Tulad ng ugnayang binuo ng Pilipinas at Honduras. Naway ang mainit na pagkakaibigan